tinanong ko kanina, coach, si Eman Bacosa, kung gusto niyang ma-handle din ng isang coach Freddy Roach. Tingin mo, okay ba yon? Okay ba yung tandem na yon sa era ngayon? Uh, depende na rin yun. Kung nasa kanya yun, sa kanyang decision din yun yan. Para sa akin, pwede rin. Pero Sa ngayon, tingin nyo start sa muna siya career dito niya sa Pilipinas. Start sa muna sa Pilipinas? Pilipinas. Opo. Slowly but surely, coach, no? Kasi hindi Yan, naman dapat. minamadali ang boxing, ano? Wag minamadali. Oo, kasi dahan-dahan lang. Okay. Ano, coach, para lang alam ng mga tao ngayon, kasi nag-aabang sila sa Trila in Manila, ilan ba yung hawak mo dito? Kasi ito napapansin ko ang hype ngayon sa boxing parang to bata to ni coach Nery. Ilan ba yung hawak mo ngayon na lalaban ngayon sa Trila in Manila na fighter? Dalawa lang po. Dalawa sila. Sino yun, sir? Si Eman Bacosa Antimaro at talaga. saka si Iman po. Iman Dacosa. Okay. So ano ba yung dapat na abangan ng mga Pilipino sa kanila? Eman Bacosa, Ariel Antimaro, para lang kasi ikaw yung mas may kapasidad coach na makapagsabi bakit kailangan abangan to sa palabas na to, Trila in Manila. Itong mga batang to uhaw to, exciting na laban to. At saka nasa isip kasi nila, motivated sila na talagang gusto nilang manalo. Kasi ibang level to, ipakita nila lahat ng makakaya nila. Kung ano yung ibubuga nila. Basta maganda yung kinalabasan. Kasi Okay. nagki-training na maayos yung mga bata. Okay, ito na lang last question, Coach Nery. Kalimitan kasi tinatalo tayo ng mga sweet science tactics, di ba? Yung mga Terence Crawford, yung mga fighter natin, no? Ano sa tingin mo yung mga pwede nating gawing fight adjustment para kahit paano makasabay tayo sa kanila? Tingin mo ba si Eman Bacosa pwede yun sa sweet science? Ah, si Iman, nung nahawakan ko si Iman, matalino si Iman. Madali siyang turuan, kung ano yung mga binibigay ko na mga technique sa kanya. Madali siyang makasunod. Pero kaso, kulang siya sa experience kasi hindi nga dumaan ng amateur. So, baka magka-mature siya, baka doon na, mahinog na siya pag magka-mature na siya sa edad. Sa edad kasi yung problema doon. Okay. So, ibig Pero sabihin, madali wag siyang turuan. mamadalin. Kasi iba Oo, minamadali. madali. Dapat Oo. labang ka na kaagad. Hindi eh. Hindi nila alam yung Hindi. struggle sa loob ng ring, paano nagpe-prepare. Mm. Yes. Tsaka yung Mm. taktika. So, salamat sa mga ganyang Coach Nery. Na-aware kami sa mga Opo. ganyan ang kalakaran sa boxing. So, salamat Coach Opo. Nery. Bigay ko na yung You're time sa welcome po. mga kasama natin vlogger. Okay po. Thank All you, Sir right. Thank you, Pao. Filipino brothers. Ay, meron pa? Go ahead. Sorry. Okay na pa. Salamat. Okay na. All right. Next natin, Coach Nonoy, si Lorden. Next na magtatanong si Lorden. Sports Good evening PH. Go ahead, po. sir. Good evening, Coach. Sports Good evening PH po. po. Coach, gaano na katagal kayo nagtitraining ni Eman? 2 months na po. 2 months na. 2 months na. 2 months na. Ano nung bagong dating sa iyo, Coach, si Eman, may nakikita ka ba sa kanya na eto dapat kong alisin sa sistema niya, sa style niya, may dapat akong idagdag dito? Ano yung nakikita niyong dapat baguhin kay Eman nung dumating siya sa iyo? Yung binago ko sa kanya, kailangan talaga dagdagan pa niya yung tapang niya. Yung training, kailangan walang reklamo. Talagang maraming suntok, maraming combination. At saka talagang wala namang problema pag sinabihan mo matalino na bata madaling nakakaintindi. Ang sa akin lang, dagdagan lang niya yung talagang yung instinct ng boxing kasi pag mayroon ka nun, advantage na rin yun yung tapang at saka yung instinct mo na pag tinamaan, talagang tatapusin mo na yung laban. Wag kang magsumuntok ng isa, dalawa lang. Pag tinamaan mo na, diretso-diretso na. Ganyan yung boxing eh. Maraming suntok, ikaw yung nananalo pag marami kang suntok. Yun ang sabi ko sa kanya palagi. Coach, 'di ba nabanggit mo kanina na mataas nga ang ring IQ ni Eman. Paano ba nakikita ng coach yung itong batang 'to mataas ang ring IQ nito pag akyat nito ng ring, alam na nito yung gagawin niya. Alam niya kung paano i-handle yung kalaban niya. Paano niyo nakikita sa isang boxer yung ganung Ah, yung mayroon kaming mga tinatawag na after training, nag-uusap kaming dalawa sa opisina ko. Tinuturuan yung kami lang dalawa na
ito yung gagawin mo. Nakaintindi naman siya. So, sa tingin ko kasi, matalino yung bata. Basta yung masasabi ko sa kanya, dagdagan lang niya yung tapang niya. Kasi pag walang tapang, walang mangyayari. Yun lang. Kasi Iman, masipag sa training, athletic siya. Basta dagdagan lang, importante talaga yung tapang sa boxing. Si Yung Iman, sige coach, sige coach. pag nasunod ni Iman yun, kasi may lakas. May lakas si Iman. So, pag sumunod siya doon sa mga sinasabi ko, talagang malayo yung mararating niya. As a fighter. Yung nabanggit niyo coach na dagdagan pa yung tapang, anong ibig sabihin nun? Ano pa siya, yung alangan pa siyang makipag-engage sa kalaban, natatakot pang tamaan? Anong klaseng tapang pa yung Ang ano niya? sinasabi ko sa kanya, yung engage talaga, importante yun. Hindi naman siya sinasabing natatakot. Ang kulang lang sa kanya kasi, pag experience niya, kulang pa talaga. Kaya parang may doubt pa siya na baka matamaan ako. Ganito. Kasi ang experience sa kanya, yung experience talaga, hindi pa talaga matagal sa professional. So, sabi ko sa kanya, kaya nadadala na lahat eh. Kaya sabi ko, sige lang, mag-a-adjust ka. Basta, ang importante, yung tapangan talaga. Doon na lang tayo base in tapangan lang tayo. Tapangan na lang natin yung sarili natin. Importante yun. Kasi pag nandyan talaga yan, malayo ang mararating. Yun lang naman ang sinasabi ko sa kanya palagi. Binabalik-balik ko yun. Halos araw-araw. Yun lang palagi. Kasi Kasi sa masipag siya sa training, walang problema eh. Kasi sa ano coach, 'di ba lagi natin sinasabi na yung skill natuturo, yung Ah, tapang mahirap ituro 'yan. Sa palagay niyo kaya coach, makukuha naman kaya ni Eman 'yun, yung tapang? Makukuha pa yan. Bata pa si Iman eh. Mm. Ano nga yun eh, yung kulang sa yung hindi pa talaga hinog sa professional si Iman. Kung dumaan lang sana sa amateur yan, nag-umpisa sa amateur, maraming laban sa amateur. Alam mo naman yung mga professional ngayon, pag nandun na sa professional, galing sa amateur, may laban ng mga 200 fights. So, pag professional na, wala na, ang gagalingan nila,